Okay, so good afternoon, guys. This is a recorded video of what we have for this entire week. No? So, ibig sabihin, simula bukas, wala muna tayong per daily activity. Ibig sabihin, naka-online kami pero may iba kaming ginagawa. Okay? Pero you can contact us naman through our group chat. Okay, if possible, halimbawa, hindi naintindihan dito sa recorded video, so pwede naman magtanong, just in case. Okay, so reminder lang then by next week, November 18 and 19, so we will be having our first periodical exam. So that is the reason why kung bakit na-adjust yung ating virtual, which is today. Okay, so for our activity, first activity, um, yan. So ito po yung una nating gagawin. Wait lang po. Yan. So dito tayo sa Unit 2, pamumuhay ng may dignidad, aralin 2, pagiging maligaya. Okay? So click ko lang siya para at least aware kayo kung saang page yung gagawin. Yan, kagaya pa rin ng lagi kong binabanggit, pwede siyang i-print kung gugustuhin or pwede siyang isulat lang yung pinakasagot. Okay? Yun lang naman lagi yung ginagawa natin, guys. Okay, hindi naman po kasi sabi kung po pwedeng i-print, pagpipilitan nyo kahit walang printer, magpiprint. Okay, so ito ay para lang sa merong mga printer kasi magastos rin naman ang pagpiprint. Okay, limited lang kasi sa 15 minutes yung recorded video. So kapag lumagpas tayo ng 15 minutes, hindi na siya, kumbaga parang hindi na siya mare-record. Kaya medyo mabilisan lang tayo. Okay, so dito sa aralin 2 natin sa pagiging maligaya. So meron tayo diyang kwento sa page 66. So ang gagawin lang po dyan ay babasahin yung kwento at pagkatapos ng kwento ay pwede na natin siyang sagutan sa page 67. So sa mga gagamit ng papel, hindi nyo na kinakailangang isulat pa yung mga tanong na nandito. Okay? So ang importante is yung pinakasagot. Wag na wag kakalimutan yan. Syempre, yung page na kinuhanan, yung subject, yung pangalan na pilyado nyo, at saka syempre, yung grade at section. No? Wag din kakalimutan i-staple yan. So, meron din kayong panibagong babasahin, no? Para mas madagdagan pa lalo ang kahalagahan sa pagiging maligaya. Okay, yung sagot sa page 68 at saka 69, itong may smiley. So kapag papel ang gagamitin, so i-drawing lang naman yung smiley face at saka ang sad face, no? Depende sa hinihingi ng sentence. Okay, halimbawa, si Sarah ay masayang nakikipaglaro sa kanyang mga kapatid. So happy face ba siya o sad face? Yan. Dito naman sa bandang ibaba, kung gagamit pa rin ng papel, no? Kasi nga sasagutan, so hindi na kinakailangang kopyahin pa yung tinutulungan sila sa kanilang proyekto. Okay? Ang isasagot lang, madalas, minsan o kaya hindi kailanman, no? So hindi na rin kailangang kopyahin pa tong 1 to 15 na to kasi makakadagdag lang 'yan sa sa gawain. So again, sagot na lang. Okay? So dito sa page 70, halimbawa, ano ang nararapat gawin ng isang mabuting bata? So, number one, si Francis ang pinakamagaling na manlalaro ng football sa paralan. Ang kanyang nakababatang kapatid ay gusto ring maging isang magaling na manlalaro tulad ni Francis. So, letter na lang po ang isusulat. Okay, so sa mga magpiprint naman, syempre, ang naka-indicate dyan ay bilugan yung titik ng tamang sagot. Okay? So yan po ay hanggang page 71. Sa page 71 naman, letter D, so iguguhit yung araw sa line. Kung, kung ang gamit yung iPad paper, syempre, drawing yung araw. Kung yun ba ay nagsasabi ng magandang pakikitungo sa kapatid. Kung hindi naman, so syempre, leave it blank. Okay? Halimbawa, number 2, hindi magandang pakikitungo yun sa kapatid, so blanco lang siya. Okay? So again, yung page 71, letter D, araw lang at saka blanco.
ang gagawin. Okay, page 72, syempre, letter E, gagawa kayo ng sulat. Importante yan. Okay, yung page 73 naman sa letter F, so ang malinaw naman yung nakasaad. So, isusulat, o ay guguhit pala kung paano nyo may papakita ang kabutihan sa iyong kapatid. Okay, so hinihinging kulayan yan at sumulat lang ng maikling pangungusap tungkol sa larawan o yung tinatawag natin na description. Okay? So ito po ay ipapasa natin sa araw ng Friday, November 13 sa ating school. Okay? So yun po yung values. Okay, dito naman tayo sa MAPE. Ayan. Thank you. Very good. Nakikita ko po yung ano meron po akong isang mata dito. Okay, next po. Where is Gajen? Wait lang ha, loading eh. Gajen. Nawala na. Okay, next. O mga kids, letter B po. Mamaya later. Sa computer may lesson din tayo ha. I-upload ko na lang or ihahabol ko yung lesson sa pamamagitan ng GC natin. Okay? Basa ko na po kayo. So, letter B po, ito po yung right na symbols naman po. Pwede na po ito sa Okay. papel. Gawin niyo na lang po. Mamaya po magtanong ha. Kasi hinahabol ko yung 15-minute video natin eh. May nakasulat po dito. Okay. Apa, tapusin lang natin to. Okay, yung sa music naman natin, Unit 2, Lesson number 2, the C major scale. Okay? So pagka inopen nyo yan, makikita nyo yan sa page. Wait lang ha, loading eh. Okay po. Hanggang page 40 po yun. Okay po. Yan, so ito siya. Magsisimula tayo sa page 41 at magtatapos naman tayo dito sa page Ito po may nagme-message. ayan, 51. Okay, yun yung kabuuan ng lesson. Pero guys, ang gagawin nyo sa music natin, hindi kayo kakanta, hindi rin kayo magbibideo, kundi gagawa kayo nitong part na to. Wait lang ha. Yan. Itong activity 3 na nasa page 46. Okay? Huwag kayong mag-alala kasi record itong video na to. So mamaya i-upload ko itong video na to sa mga na late, no, o sa mga hindi pa nakakagets. Mamaya i-upload ko itong video sa ating GC. Okay? So ito po ay inyong gagawin sa page 46. 1-8 illustration board ang kailangan. Ruler, pencil, tsaka black pentel pen or black crayon. So ito lang po, itong part lang na to ang inyong gagawin. Okay? O, wag nang masyadong lalagyan ng kung ano-anong design ha. Ayan. So, yan po siya. Okay, nasa page 46 po ang gagawin dito po sa ating ebook sa music. Okay, music po yan ha. Huwag kakalimutan. Okay, yung mga tanong mamaya ha, kasi hinahabol ko nga po yung 15-minute na ano natin. Yung sa arts natin, ayan, yung sa arts natin guys, ay kukunin natin yung color ha, yung color ang kukuhanin natin dito sa part na to, no, sa colors and shapes. Naku, may umahabol pa. May nakikita ka? Ayan, meron na. Meron ka nakikita? Ayan, colors and shapes. Meron na, Miggy? Wala pa rin. Ayan, dito kayo kukuha ng kulay ha. Yung, ay nako, Kasi ako eh. natakpan na naman siya. Baka makita niyo po sa screen. Yan. Dito kayo kukuha ng kulay sa color wheel. So kahit na anong kulay guys, ay po pwedeng ikulay dito sa ating color wheel. Okay? So wala tayong susundin na magkatapat, triad or whatever. So dito lang tayo kukuha ng kulay sa color wheel. So ano yung i-drawing? So i-drawing ninyo ay isi-send ko rin mamaya sa GC. Okay? Wala pa rin? So para maano nyo rin siya. Okay? Para kung gusto nyo rin i-print, kung gusto lang ha. Hindi ko sinasabing i-print. Ito ay para lamang sa mga may printer. Kung may printer naman kayo, o di mas maganda. Okay? Pero kung wala naman, patulong na lang na mag-drawing. Okay? So yan. Again, yung pinakakulay nyo ay sa color wheel kukuha ng colors. Okay? So dyan po kukuha ng colors. O yun po yung sa arts. Okay, next sa PE, wait lang po ah. Wala pa rin siya nakikita sa screen niya. Kasi pag lumagpas kasi halimbawa tayo sa 15 minutes dun sa pagre-record, eh nawawala yung pagkaka-record tsaka hindi siya na-convert sa YouTube.
Okay? O kaya mamaya, pagkatapos ko i-record, ayan, po pwede kayo magtanong ha. Arts PE. Yan, sa PE. Ayan. Yung PE naman natin, actually guys, ay natapos na natin yung kabuang lesson natin sa Unit 1. Okay, ang gagawin nyo ngayon, so magre-record kayo ng video na kung saan ay yung ginawa nating PE yung ginawa pala ninyong PE sa Lesson 1, Lesson 2, tsaka sa Lesson 3 ay pagsasama-samahin nyo. So, ibig sabihin, habang nag-exercise halimbawa kayo sa Lesson 1, sa Lesson 2, tsaka sa Lesson 3, meron siyang background music sa likod. Okay? So, yun po yung gagawin ninyo, no? Pagsasama-samahin lang nila. Okay? Pwedeng pumili kayo ng, let's say for example, tatlo lang sa lesson 1 na PE, tatlo lang sa lesson 2 na PE, Basa, Miki. Okay, Miki. Basa. Basahin mo yung number na nakasulat. at saka tatlo lang halimbawa sa lesson 3. So, bali siyam lahat. Yan, depende na yan sa inyo. Okay? As long as kakasya naman yung ginawa nyong video pag sinend nyo dito sa atin sa messenger, sa personal messenger ko. Okay? So, yun po yung ating PE. Okay? Kaya wala akong, nako, hindi daw nabubuksan ang LMS. Imposible yan. Sige, number 9. Imposible yan, iho. Nabubuksan yan. Okay? Nabubuksan yan, iho, yung LMS natin. Okay, yung sa health naman natin, ayan, so itong lesson 2, the prevention and control of communicable disease. So kapag ka inopen nyo halimbawa yan, Next. pag halimbawang inopen nyo yan, ang idodrawing nyo naman ay yung iba't ibang klase naman ng sakit na communicable. Okay, thank you, Kung Miki. Ayan. Okay, mga kids, prevention, sorry ha, prevention and control, kung papaano makokontrol at maiiwasan ang pagkalat ng communicable disease. Okay. So yung part na yan ay binago ko lang yung instruction kasi dito ay make a slogan on how to avoid irritants to prevent respiratory diseases. So yan ay makikita sa page 299. Okay? Pero sabi ko nga binago ko. So yun lang po yung ipapasa natin, no, yung pinaka-drawing kung paano maiiwasan ang paano maiiwasan at makokontrol ang pagkalat ng communicable disease. Okay, so review muna tayo, no? Review muna tayo. Okay, so ano na yung mga ipapasa sa Friday? Okay, so una, syempre, yung values natin. Okay, sumunod, yung sa music natin na nasa illustration board. Pangatlo, yung sa arts. Okay, papasa din natin yan. Syempre, yung PE hindi na. No, kasi recorded video naman yan. At syempre, yung health natin at saka ang computer. Okay, so bali 5. Music, arts, sorry, values, music, arts, health, at saka computer. Okay? So yung sa computer natin ay ihahabol ko yung lesson natin sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng ating GC. Okay? So this will end our recorded video. So in case na may tanong ay pwede na magtanong right after nung natin recorded. Okay.